habang nag-aantay tayo dito sa aking estudyante, no? Bigay lang ako ng konting or guide para sa mga bagong abroad dito sa Dubai bilang isang driver. Kasi ako talaga akong experience. It was first time ko. Tapos syempre, hindi pa natin alam kung ano yung mga patakaran at saka ano yung kailangan pag-ingatan dating dito. Kaya ngayon na nandito na ako, ang daming mga hindi maganda ba. Kasi sa umpisa pa lang, kung ano yung in-applyan mo dyan sa Pilipinas, halimbawa mag-agency ka, huwag kang pumayag na driver ka, tapos ang gamitin sa pang visa is babysitter or ano bang kailangan dyan. Kasi yung kadalasan nilang pinapagamit is babysitter. Kasi may, syempre bata yun ihahatid mo or kung anong mo ihahatid mo sa school, ida-drive mo. So ganito, bago ka pirma ng kontrata mo, siguraduhin mo muna na tama yung nasa visa mo. Kung driver dapat ang kalagay dyan. Kasi pagdating dito, hindi mo na siya mabago. Yan ang susunod. Kaya kasi nung yung nasabi na yan lang available na slot. Tulad lang sinabi nila sa akin noon. Yan lang daw available na slot na nakuha ng employer, kaya babysitter daw yung nasa visa. Kasi pumayag ako syempre ano tayo, first time, kaya hindi pa natin alam kung ano talaga yung mga patakaran at saka palakad nila. So ganito, tapos kausapin mo dapat yung magiging employer mo, kasi meron silang ibibigay sa'yo na starting salary. Tapos iklaro mo sa kanya or nila na pag halimbawa nakuha mo na yung license mo dito is magtataas sila. Kasi yan yung hindi ko din alam. Nung nakuha ko yung driver's license ko, ang daming nag-congratulate or dun sa driving school kasi alam nila na ganun pala talaga dapat. Pag nakuha mo na yung license mo bilang isang driver dito sa Dubai, dapat may increase ka maliban dun sa starting mo. Dapat may increase ka kaagad pag may license ka na. Kaya dahil nga hindi pa natin alam, tsaka nakita ko rin yung ugali ng employer na hindi sila ganun, hindi na ako nag-insist. Hindi, wala na akong balak din mag-renew ng kontrata. Kaya sa susunod, kung sino man makakita nito ng mga aspiring driver dito sa Dubai, siguraduhin nyo muna yung mga bagay na yun muna. Yung visa, kung ano yung in-applyan mo, dapat yun yung nandun sa visa mo. Tapos kausapin mo na yung employer at makipagsundo na halimbawa kung mababa lang yung sahod. Tapos kasi syempre pagdating dito hindi ka magdadrive agad-agad, maglilinis ka kung ano ipapagawa nila sa'yo, kasi na wala ka pang driver's license at saka bawal mag-drive dito na walang license. So kailangan mo talagang magtrabaho muna sa bahay nila habang nagpa-process ka ng mo. Saka na lang muna yung ng sa driving school kasi medyo madugo yun. Bye bye.